Guys, ah, meron kasi akong kapitbahay na ah, halos lahat sila magkakapatid, ramdam na pagka sila kasi kausap mo, mararamdaman mo silang anti-Duterte sila at purong Marcos at mga dilawan, pulahan sila. Ganito kasi. Nung dati, bago mag-eleksyon nun, anti-Marcos sila. Kasi naman, syempre, yung dilawan tsaka pulahan ngayon, nagsanib puwersa na. So ngayon, malimit, nagtatalo-talo kami, pero hindi naman sobrang talo na may halong galit o sigawan, mga ganun. Wala namang ganun. So ngayon, napansin ko sa kanila, habang tumatagal, medyo napapansin ko sa kanila, medyo may konting ano na rin, ah, pagkainis, ganun. Sinasabi nila na si Duterte daw, marami daw corruption sa Davao. Siyempre, hindi naman sila pinaniniwalaan naman nila yung mga mainstream media. So, sa tingin ko sa kanila, napi-fake news lang sila. Kaya wala silang tamang dedikasyon kung ano talaga yung kanilang ah, nakikitang tama o walang makikita sa kanilang tamang opinion. So ngayon guys, sinasabi nila the best president daw si Bongbong. So hindi naman ako tumututol diyan kasi wala tayong magagawa, yun yung mindset nila eh. Halos lahat silang magkakapatid ganun. Dilawan sila at pulahan. So ngayon, nagkasakit yung isang kapatid nila. Inoperahan dyan sa S Avenue Medical Center dyan sa Quezon City. At tinanong ko sila ngayon, kasi naoperahan sila inoperahan siya sa myoma. Babae yun guys ha. Siyempre, myoma yun, babae yan. Ngayon, ah, pag dumating yung isang kapatid, tinanong ko, "Ote, kamusta na? Naoperahan na ba siya?" Ayun. Oo naman daw at sagot niya, nilipat na raw sa kabilang kwarto. So ngayon, tinanong ko ngayon kung magkano magkano yung billing nila sa ospital. Sabi niya, "Naku Jo, ang laki sana. Malaki sana. Kaya lang, inilapit namin sa Malasakit Center." Oh, talaga? Tama yung sinabi ko, sa Malasakit Center nyo talaga dapat ilapit yan. Pero sabi naman ng isang kapatid niya, sa DSW daw. Pero, ang DSWD kasi guys, magbibigay lamang yan, konting tulong lang, hindi po fully paid na babayaran nila yan. So ngayon, pag sa Malasakit Center po talaga nilapit yan, malaki talagang discount ang magagamit mo. So, ganito, ang tanong ko, nagpabiro ko lang sinabi. O sabi ko, "Te, paano yan? Hindi na kayo magagalit kay Duterte niyan." Ngayon, sagot niya sa akin, nagalit sa akin. Bakit? Hindi naman kay Duterte ano yan pera yan O syempre, talagang totoo naman, tama naman sinabi niya, hindi naman talaga kay Duterte yun. Diba? Hindi naman talaga kay Duterte yun. At ang sabi niya, bakit? Hindi naman kay Duterte yan Hindi naman pera ni Duterte yun Pera yan ng taong bayan Diba? So, hindi rin naman ako tumutol dyan. Pero sinabi ko sa kanila, sa kanya, "Te, wala naman akong sinasabi na pera yan ni Duterte. Ang ibig ko lamang sabihin, yan ay, ah, ang Malasakit Center ay programa yan ng dating Pangulong Duterte. Na yan ay pinagkatiwala kay Mr. Malasakit Center, kay Bongo. Alam nyo na, sabi ko, humingi din naman ako ng pasensya kasi may mali din akong konting, yung drive walk, mali din naman ng konti kasi,
ipinasok ko kasi yung, "Oh, paano yan, hindi na kayo magagalit kay Duterte." Do'n ako may mali. Pero ito na guys, sabi na dami ng pinagsasabi, "Nagtatanggahan na buhay ako rito, eh, wala akong pakialam kay Duterte." Alam niyo guys, ang nakakalungkot, ito nakakalungkot, kahit ano pang sabihin niya, guys, eh, sa pamamagitan pa rin po ng programang Malasakit Center kay Duterte, tingnan mo yung mga mindset ng mga tao. Imbis na magpasalamat sila, sabihin nila na, "Ay, salamat kay Duterte," di ba? Wala kang marinig kundi talagang ibang-iba talaga ang mindset nila. Isipin mo dapat magpasalamat sila, ang sagot, "Bakit? Hindi naman niya kay pera ni Duterte, ah, bakit?" Ha? Isipin mo 'yun, 'di ba? Ba't may mga taong ganito mga kababayan?